Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan. Welcome to another informative episode of People's Court. Ang show na ito ay para sa lahat, babae, lalaki, LGBTQIA+, bata, matanda, Filipino at dayuhan dahil ang batas ay patas at para sa lahat. It's me again, ang inyong abogado, Attorney Al Jumrani, at syempre hindi makukumpleto ang show na ito kung hindi natin kasama ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi Judge Jing. Hi Attorney Al, at hello din sa inyo aming mga kahuntahan. Welcome to your weekly legal show on television and on the internet. Ako po muli si Jing Oyenko Nolasco, isang dating hukom. Indeed, this is the show that helps you understand Philippine laws in a simple and fun way. Philippine laws are applicable to all, whether you are Filipino or a foreigner living in or visiting the Philippines. Kaya tama ka, Attorney Al, this show is for everybody, Filipino or foreigner. Pero teka, Attorney Al, ibig bang sabihin nito ay mag-reformat na tayo at 100% in the English language na ang People's Court? Ay nako, hindi naman siguro, Judge. Balance lang, Filipino at English, like we have always done since episode 1. Ang layunin kasi natin ay para mas maintindihan at maunawaan ng marami ang ating show. True. Hindi rin tayo pwedeng mag 100% Filipino dahil may mga terms, doctrines at provisions ng batas na nasa wikang Ingles at mas mainam din na ipaliwanag sa salitang Ingles ang mga ito to remain true to their meaning and intent. True. Lastly, kung 100% English ang gagamitin natin, baka mag-nosebleed ako, hindi lang running nose. Kasi dahil kapag puro English, baka maubusan din ako na English. At saka baka ang sagot ko lang sa US is yes, exactly. Puro ganun lang masasabi ko dito, Judge. Oo nga, baka ako rin ganun. At may point ka dyan, Attorney Al. Malamang nagtataka na kayo mga kauntahan kung bakit na pag-uusapan ng mga dayuhan or foreigner. Dahil mga kauntahan, our episode today ay related to aliens. Hindi po yung galing sa ibang planeta, no? Pero yung foreigners living in or visiting the Philippines. Kung bakit, ipapaliwanag natin yan later. Meanwhile, magbalik tanaw na muna tayo sa nakaraang episode natin tungkol sa ENDO or Contractual Employees kasama si Attorney Paul Sanggalang. Roll VTR. Kung yan ay kung may good faith po ang employer, like may temporary, kailangan niya lang yan temporary substitute. Of course, May good faith talaga, yan, oo. no? Pero kung ang kanyang intensyon ay hindi ma-regular, hindi ma-permanent, no? Bad faith yan. Yan, oo. So kung wala siyang ibang dahilan, bad faith yun. Pero kung merong talagang dahilan kung bakit temporary ang kinukuha niyang employee, good faith yun. So yan po ang pamantayan kung legal o hindi legal ang isang contractual ang employment. Kung may good faith o may bad faith si employer. Ayun. Thank you to our production team for the highlights video. At syempre, many thanks to our special guest, Attorney Paul Sanggalang, for the in-depth discussion of contractual employment o yung tinatawag na ENDO. So Judge, ano ang pinakatumatak sa'yo mula sa episode na ENDO? Ayun. Thank you, Attorney Al. And before I give my takeaways, magpapasalamat muna ako ulit kay Attorney Paul Sanggalang for guesting in the show and for his intellectual and practical discussion on the ENDO phenomenon. So my main takeaway ay tungkol dun sa 555 practice, hindi po yung sardinas, no? Pero yung 555 practice kung saan may mga empleyado na binibigyan ng fixed term of employment contract, no, na not more than 5 months at nire-renew ng maraming beses for the same 5-month period. This practice is frowned upon po dahil nagiging paraan ito para iwasan ng regularization ng mga manggagawa. Pero take note, hindi po ibig sabihin nito na bawal na per se ang mga fixed term employment kasi po pwede pa rin naman po yan. Pero dapat, sabi nga ni Attorney Paul, in good faith ang pag-hire ng mga contractual employees. It should be justified by the exigencies of the service, ika nga. Halimbawa,
temporary lang ang employment to act as a reliever of an employee who is on a long-term leave or dahil seasonal lang ang job or trabaho. The burden, of course, is on the employer to show that the 555 hiring was done in good faith. So, yun ang takeaway ko. What about you, Attorney Al? Maraming salamat, Judge, sa iyo mga takeaways, lalo na doon sa pag-promote mo. Actually, hindi mo naman pre-promote, no? Yung 555 na sardines. And, Para sarap tuloy kumain ng sardinas. Ako, alam mo ba na yan, ang lagi kong ulam nung law school ako. Talaga Oo, ba? yes. Kasi Nilalagyan mo na itlog? kasi di ba bagong labas siya noon. Tapos iba-iba siya, di ba? 555 mechado, 555 afritada, adobo. Ganyan. sa So, trinay tuna. ko yan lahat. Araw-araw iba-iba. So, Hindi yeah. masarap yung sardinas mismo. Yung igigisa mo lang. Ay, yung Lagyan mo sardinas lang, yung itlog. plain. Oo. I see. Tas ang Ay, mainit na more mainit na tuna kanin. ako kasi nga, di ba? Ako Kasi sardines. iba-iba ang lasa nun. Okay. Okay. So, Okay. pero hindi po 555, tuna or sardines ang ibig sabihin ni Judge. Kundi Nung yung kanin. practice na yun. So, Yes. takeaway so thank you very much for your takeaways, Judge. Mm-hmm. So, sa akin naman, gusto ko lang i-emphasize yung security of tenure. Mm-hmm. It is not correct to say na kapag contractual employee ay walang right to security of tenure o yung karapatan laban sa unjust or unauthorized termination. Meron din pong right to security of tenure ang mga contractual employees. During the term of employment, hindi pwedeng tanggalin sa trabaho ang mga contractual employees. They can be terminated only for cause pa rin or di kaya ay upon expiration of the term of the employment. Siyempre, mas mahaba ang security of tenure ng mga regular employees dahil they can be terminated only for cause or until they retire. Furthermore, maliban sa mga company-given perks and benefits, ang mga contractual and regular employees are equally entitled to the benefits provided by law, tulad ng minimum pay, minimum wage, overtime pay, holiday pay, 13th month pay, at iba pa. Remember, whether contractual or regular employee, every employee or worker is entitled to legal protection. Well said, Attorney Al. So mga kauntahan, kung hindi nyo po napanood or gusto nyo pong panoorin ulit ang episode natin on Endo with Attorney Paul Sanggalang, available po ang episode na yan sa ating YouTube channel at Facebook page, kasamang lahat ng past episodes natin. Para mabilis, hanapin nyo lang po ang GNN People's Court sa Facebook and YouTube. Then select the episode that you want to watch. Ganun lang po kadali. And mga kauntahan, mas mainam na mapanood nyo ang latest episode ng People's Court on its premiere airing on TV tuwing Yes. Webes ng 7 p.m. sa Golden Nation Network or GNN. May replays din po ang latest episode ng People's Court sa GNN buong linggo kung hindi nyo naabutan ang premiere airing nito. Mapapanood nyo po ang GNN sa GSAT DirecTV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28 at sa iba pang cable providers, pati na rin sa UHF Channel 47. Ayun. Nakapag-GSAT na bang lahat, mga kauntahan? Kung wala pa po kayong cable or di kayo nag-iisip magpalit ng cable provider, dahil walang GNN sa current cable provider nyo, we highly recommend na kumuha kayo ng GSAT para may access po kayo not only to the other interesting homegrown shows of GNN like People's Court, but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ibisitahin nyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng Facebook page na @GSAT Direct TV. And as we always say po, watch, learn, enjoy, and share to others para po mas marami pa ang matuto tungkol sa iba't ibang aspeto ng batas. Yan. Remember, knowledge is power and sharing is caring. Yun. Maraming salamat po uli mga kauntahan sa walang panunood at suporta. Walang sawang. Ano sabi ko? Walang panonood. Walang sawa panunood at suporta sa People's Court. Ayan. Ayan, special thanks din. So, ano tawag doon pagka hindi mo na nababasa? Well, obviously, binabasa ko po sinasabi ko. Dyslexic ba tawag doon? Hindi. Ano lang. Pagod po si Oo, Attorney skipping. Al. No? Nagsiskip lang talaga yung Kasi mata po, ko. ano po ito, kuratsa. Kuratsa. Ang babaeng walang Ayan. pahinga. Yan po Okay. ang peg niya ngayon. Ayan. O sige, ulitin ko ha. Maraming salamat sa pag-share po sa aming mga episodes. Yun. And thanks in advance sa mga mag-share pa lang. Yun. Ayan. O, di ba? Maraming salamat sa walang panunood. Walang sawa. Walang panonood. Ayan, walang Okay. sawang
Panonood. Walang sawang panonood. Panonood, ayan. And with that, Judge Jing, pwede na tayo mag-shoutout sa ilan natin mga kauntahan. Sino ang mga napili natin? Naku, marami, Attorney Al. Pero para sure na walang makaligtaan, maraming salamat at special shoutout po sa lahat ng mga kauntahan natin who took the time to greet me on my birthday by posting their birthday greetings sa Facebook page ng People's Court. Thanks for remembering my birthday and for your warm wishes, which I truly appreciate. Ayan. True, sobrang dami kaya di na namin na binanggit isa-isa. Kasi baka may ma-miss out Correct. tayo. Ang dami, diba? imagine nung tinignan ko yung post na yun, there were around 48 individual comments talaga. Kaya nung tinitignan ko yung at least andun na may mga top fans talaga natin. True, So, true, including mga my mom, consistent. Oo nga. sila, Kaya thank you. si Joseph Mary, Si Jesus Mary Joseph. yan, sila. yan, Yeah. So, oo. anyway, so, thank you very much din sa mga greetings yung para kay Judge Jing. Yes. Again, Okay. maraming salamat po sa inyong lahat, our GNN People's Court family. Nakakataba po ng puso ang showing nyo po ng love and care and support, lalo na po nung birthday ko. Yes. Pero hindi pa nagtatapos dyan ang shoutout mo, Judge. Part 3 na ng mga Holy Land Pilgrimage shoutouts mo. Actually, parang teleserye to eh. We are looking forward to the next shoutouts from your Holy Land experience. Okay, so thank you, Attorney Al. As promised sa last episode, ito ang continuation ng Holy Land Pilgrimage shoutouts ko. So, hi and hello sa isang napaka-mabait na couple, sina Kuya Boy and Ate Milet. Doon sa nag-renewal of vows sa Cana, sila yung pinakamatagal na ng years together. Mga 43 years, hindi ako nagkakamali. So, ang tagal na nila. So, hi and hello sa inyo. Pati na rin sa mag-ina na mukhang magkapatid lang, sina Inga and Haya. Actually, si Inga, ang tawag sa kanya, para siyang si Ina Raimundo kasi ganun ang peg niya. Wow. And also, kina Tita Alice, ito yung mga galing sa US, sina Tita Teresita, si Tita Aida, Mora, Tintin, Belinda, and Gary. So, isa silang grupo, family. Si Mora and Tintin, magkapatid. Si Mora at si Belinda, parang childhood friends pa sila. Oh, Si wow. Belinda and Gary, sila yung couple din. Sila yung pinakabata doon sa mga couple sa nag-renewal kasi 24 years of togetherness naman sila. So nakakatuwa. So hello po sa inyo and I really hope to see you all again. No? And sana po soon. What about you, Attorney Al? Okay, so thank you, Judge, for your sharing to us part 3 of your Holy Land Meron pa po shoutouts. ulit. Meron pa, di ba? So abangan natin yan next week. Yes. So for my shoutout, I want to greet all the mothers a belated Happy Mother's Day. Special mention to my mommy Fatima, to Mama Nida, and to you, Judge Jing. Oh, thank you. So thank you for all the sacrifices and the good things you do as mothers. Mm-hmm. Love, love, love to all our mothers. That's all, Judge. Oh, wow. Thank you, Attorney Al, for the Mother's Day greetings. Speaking of which, belated Happy Mother's Day din kay Mamu at sa lahat ng mother figures sa aking life. At pati na rin po sa mga, kahit hindi sila mga nanay, ay sila po yung nanay doon sa buhay ng mga kabataan. At pati yung mga tatay na parang nanay. Yan, Yes. mga natay, ganun. Correct. And with that, Attorney Al, it's time to reveal na our topic for today. Yes, Judge. So, gaya na nabanggit natin kanina, ang hirap talaga pag letter N's, no? Ilong ko. Ayan, parang pinggan, di ba? Ang hirap. So, sabihin mo na lang plato. Plato, Oo, di ba? So, Oo. diretso Correct. yun. Okay, sa gaya ng binanggit natin kanina, today's episode ay may kinalaman sa mga dayuhan or foreigners na nasa bansa, nasa Pilipinas bilang turista o residente. Napaka-welcoming talaga ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa mga dayuhan o foreigners. Mula sa turismo hanggang sa pagnenegosyo, bukas ang ating mga pinto. Sabi pa nga ng slogan ng Department of Tourism, Bisita, be my guest. Oh, di ba? Parang wala na yun dati. Yung Wow more, Philippines. Oo, Wow Philippines. So, Oh, more it's fun in the Philippines. O syempre, every administration, Correct, iba iba-iba. slogan. Anong pinakagusto mo doon? Wow Philippines. Wow. Oo, yeah, I think. Maganda siya kasi ibig sabihin, yung Papawaw mapapawaw ka ka talaga. Okay. Yeah. Maganda nga naman. Pero paano kung hindi na-welcome ang isang dayuhan? Kasi nga, di ba, bisita, yes. be my guest eh. Pero paano kung hindi na siya welcome? May term tayo para dyan overstaying one's welcome, ika nga. Now, ano nga ba mga grounds for declaring a foreigner an undesirable alien?
Ano naman ang process ng pag-deport sa isang alien? Sasagutin po natin yan at marami pang ibang katanungan mamaya sa ating second at third segments kasamang ating special guest na of course merong kaalaman, sapat na kaalaman tungkol dito sa topic natin today. Correct. At tayo din naman, mga kaalaman din tayo to sa mga AFAM, lalo na ikaw. At Ikaw, si Attorney Alpo, marami alam Wala. ko sa AFAM. Ayan. Actually, natutunan ko lang kay Judge yun. Oo, talaga. At syempre pa, abangan din sa second segment ang dalawang tanong mula sa inyo na sasagutin namin ni Judge Jing. Kaya wag po kayong aalis mga kauntahan. Magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court and to our legally speaking segment. Ano ba? Hindi ko na po pronounce. So, S tsaka N. Ako po muli si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang nag-iisang si Judge G. Oyenko Nolasco, which by the way, di ba bago na aming intro? Oo nga, Di ba? oo, Ang diba? pretty-pretty ni Judge doon. Ayan. Paano doon lang? Lagi naman. Doon lang. Kaya Oo, yun, talaga. kaya na favorite niya intro. Kung pwede daw, yun na lang daw until 2032. Hindi, mas maganda po ako in person. Natural na. Of course, my mom would attest to that. Oh, di di ba? ba? Oo nga. Oo, Ba't ma'am mo lang? Ikaw parang Hindi ka kasi to- na-meet ka na niya in Oo person. nga, ibig sabihin, ba't parang tumatanggi ka ng ma'am mo Yeah. lang? Hindi mo sinasabi na pati ikaw, nag-agree ka. Ay, hindi. Kasi alam mo, pag araw-araw mo nakikita ang tao, nagiging ano siya, existential na ano. Hindi na naging physical yung ano eh. Hindi naman tayo araw-araw nagkikita, weekly. Ay, di pala. Weekly pala, oo. Oo nga. Ay, pero parang araw-araw din, no? Oh, sige. Anyway. Okay. So, ako na. Ay, ikaw. Hi, Attorney Al. At hello po ulit mga kauntahan. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po sa second segment natin na pinamagatang Legally Speaking. Dito po sa segment natin na ito, sasagutin natin ang dalawang tanong mula sa ating mga kahuntahan. At pagkatapos ay papahapyawan natin ang topic natin tungkol po sa paboritong topic ni Atty. Al, ang mga AFAM. Undesirable areas. Donnie, joke lang ha. Pero dito kasi nagsimula yung discussion about the AFAM, di ba? Correct. Nalaman natin ang meaning ko ano ng AFAM. Correct. Kaya Okay. sabi, why not come up with a topic on AFAMs? Oh, yan. Pero Okay. not your typical topic on AFAMs. Ha? Yes, Oh, yan. so yun. So, pero bago ang topic na yan, sasagutin muna natin ang mga tanong na mula sa inyo. Yes. So, let's go to the question and answer portion. Ano at kayo gali ang unang tanong? Okay ha, wala nang paligoy-ligoy. Sige, ang unang tanong ay mula sa isang kahuntahan natin sa YouTube na nangangalang Gemini. Ito yung kanyang, ano ba tawag na YouTube name? Yes, O gano'n. Kinoment niya ito sa episode 67 on child custody. Ang tanong niya ay, hiwalay siya sa kinakasama niya. Ang mga anak niya ay nasa poder niya at siya din ang nagsusuporta sa lahat. May binili siya na lupa noon. Yung pinang-down niya, nagsasama pa sila that time. Pero nung naghiwalay sila, siya nang nagbayad hanggang sa ma-fully paid yung lupa. Dapat ba hati sila kahit hindi sila kasal? Attorney Al, anong masasabi mo dyan? Okay. Bakit kasi hindi ka nagpakasal? Hindi po yun ang sagot. Okay, thank you, Judge, for reading the question and thank you, Gemini, for that wonderful question. Ang tanong mo ay kung ikaw ba at ang dati mong kinakasama ay co-owners ng lupang binili mo nung magkasama pa kayo at nakumpleto mo ang bayad after kayong maghiwalay. Yes. Una sa lahat, para sa kabatiran ng lahat, a co-ownership may be established or created by law, succession, or by contract among others. Halimbawa,
Co-ownership by law is yung sa mag-asawa. Yeah. They are governed by an absolute community of property. By succession naman, kapag namatay ang isang tao, napupunta ang kanyang property sa kanyang heirs and co-owners of these properties among heirs from the moment of death of the decedent. Lastly, by contract, 2 or more persons may put together their funds to buy a property. Doon sa kwento mo, ang batas dyan ay ito, sa mga nagsasama na hindi kasal, ang property regime ay co-ownership. Ayon yan sa Article 147 of the Family Code. Sa tanong ni Gemini, hindi malinaw kung may ambag ang kanyang ex sa pagbili ng lupa. Ganun pa man, ayon sa Article 147, a party who did not participate in the acquisition by the other party of any property shall be deemed to have contributed jointly in the acquisition thereof if the former's efforts, kumbaga yung kanya ambag ay sa pamamagitan ng pag-alaga at pag-maintain ng family at ng household. Kaya kung ang dating kinakasama ni Gemini ang naiwan para mag-alaga sa mga bata habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, yung pag-aalaga sa mga bata ay ang kanyang ambag. At any rate, kung hiwalay na sila, pwede naman i-partition na nila ang lupa o i-reimburse ni Gemini ang share ng dati niyang kinakasama. Ayun, di ba? Thank you for that very comprehensive discussion tungkol sa co-ownership. Talaga pong bagay na bagay si Attorney Arjan kasi siya ang civil law expert. At kahapon po actually, talagang maghapon po ang kanyang lecture on civil law, di ba? Correct, yeah. Kaya po yan, pasensya na po kung yung boses namumusa ko dahil opo, naubusan na ng Yung boses po si Attorney Al. Now, okay lang let's yan. see the next question. Ano at kanino galing ang next question natin, Attorney Al? Correct. Ito naman, I'm sure, expert ka dito. Hindi. Okay, so Judge, ready ka na? Ang next Yeah. question ay nagmumula sa kauntahan natin sa YouTube na si Ma'am Evangeline. Evangeline. Ayan, kinoment niya ito sa episode 54 on slander, intrigue against honor, and unjust vexation. Oo nga, hindi ka expert dito kasi Bakit? bait-bait mong tao talaga. Sobra. May term dyan walang masamang tinapay. Ano ba yun? Ganun, oo, walang Oo, masamang talaga. tinapay. She always sees the good in people talaga. Oo, Talagang binubola po ako ni Oo. Attorney Al. Hoy, hindi ka excuse sa regalo mo sa akin. Actually, inuuna ko na. Oo. Tama. Yun yung regalo Thank ko. you, thank you. Flattery. Pero hindi pa rin lang Oo, yun. yes. Meron Siyempre, pa a rin. promise is a promise. True. Ayan. Yan. Okay. Abangan mo next week yun. Yan. Ayan. Okay. So, ang tanong ni Ma'am Evangeline ay ito. Magandang gabi po. Ano po ang kaso pag sinabuyan ng putik ng 3 beses gamit ang walis tingting sa harap ng maraming tao? Yes. Another question po. Ayaw po magtestigo ang mga nakakita dahil mga kaibigan po nang nagsaboy ng putik. Nabasa po pati mukha ng offended person. Judge Jing? Kalungkot yun. Oo, no? Yung nangyaring yun. Hindi bali sana kung yung pinangganon na putik, yung galing sa Dead Sea. Yes, correct. Nakaka-fresh ng mukha. Nakaka-fresh at nakaka-baby skin talaga. Yeah. pero ito kasi, saka Well, yung act na gaganunin ka, plus, diba? plus the fact is putik. I mean, Oo, that's so diba? demeaning, di ba? Correct. So thank you, Attorney Al, for reading Evangeline's question at maraming salamat din kay Evangeline for that hypothetical question. Ang pwedeng ikaso doon sa nagsaboy ng putik ay slander by deed. As explained in the Supreme Court decision in Noel Villanueva versus People, which is a 2006 case, slander by deed is a crime against honor which is committed by performing an act which casts dishonor, discredit, or contempt upon another person. Dagdag pa ng Supreme Court, ang elemento po ng krimen na ito ay ang mga sumusunod. Yung offender po ay gumawa ng isang aksyon na hindi kasama dun sa iba pang crimes against honor. At yung aksyon po na yon ay ginawa sa presensya ng ibang tao at yung aksyon pong yon ay nagdulot ng dishonor, discredit, or contempt upon the offended party. So, kumbaga napahiya, no? Correct. Nahiya, na-insulto yung offended party na yon. Kaya ang pagsaboy ng putik sa mukha ng isang tao, nakakademean yun, di ba? Lalo na sa presensya ng ibang Correct. tao. At para mapahiya, mabastos ang taong sinabuyan ng putik, ay talaga namang maituturing na slander by deed. Yung sa point na walang gustong tumestigo, pwede naman yung testimonya lang ng offended party. Kung credible naman, sapat na yun. Correct. Maganda yung sinabi mo, Judge, na we have to debunk yung misconception na
padamihan ng ebidensya. Yes, oo. No, hindi Ng naman mga witnesses, hindi oo. naman padamihan ng witnesses 'yan. Yung credibility. Correct. Oo, Kahit isang witness lang yan. Tulad nga lang ng sa rape, 'di ba? Oo. O hindi naman kailangan may nakakita Wala, niya. wala naman kasi mangre-rape supposedly na merong ibang Oo. tao. I-announce mo ko, i-announce mo may live kami, Oo, no? diba? Please watch. Kaya talaga yung credibility Correct, yun. yeah, So, correct. kung sa sitwasyon na yun, credible naman offended party, tapos mapapatunayan na yung mga iba na naka-witness, kaya ayaw Correct, nila yes. mag-testify dahil mga kaibigan sila nung gumawa, Yeah. I think mananaig pa rin yun True. in the court of justice. Correct. Okay, so there you have it, Ma'am Evangeline, ang simple at malinaw na paliwanag ni Judge Jing. Salamat uli sa iyo at kay Ma'am Gemini who I previously answered no yung tanong niya. Now mga kauntahan, kung may mga tanong din po kayo para sa amin, huwag pong mag-atubiling mag-message sa amin through Facebook Messenger o di kaya ay i-post ang inyong question sa comment section ng mga posts or videos namin sa Facebook page at YouTube channel. Pwede rin po sa TikTok. Sasagutin po namin yan sa abot namin makakaya. At baka ma-feature din ang tanong nyo sa isang future episode ng People's Court. Yun. Pero as usual, paalala lang po mga kauntahan ha, ang pagsagot at pag-discuss po namin sa mga tanong ninyo ay for legal information purposes only. Hindi po ito meant to be a legal advice, kagaya nga ng sinasabi sa ating disclaimer na pinapakita before the start of each segment. At ulitin din po namin mga kauntahan, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga host ng People's Court at ng mga nagtatanong po sa amin. At kung may pending na kaso na o may mga namumuong kaso kayo, lumapit po kayo sa isang abogado, private lawyer man o public attorney para mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers at pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. And finally, paalala lang din po mga kauntahan na tanging legal information lang po ang pwede naming ibigay at itulong sa inyo. Hindi po legal advice, legal assistance at lalong-lalo na po na hindi po financial assistance. Kung ayuda po ang kailangan ninyo, pinakamainam na magpunta po kayo agad sa inyong mga barangay officials for that or kaya po sa inyong mga mayor at lokal na opisyal, pati na rin po sa DSWD, PCSO at sa iba pang charitable institutions na yun po ang pinaka-primerang layunin. Pasensya na po ha kasi limitado po talaga ang pwedeng maitulong ng People's Court sa inyo. Tanging legal information lamang po talaga. Ayan. So thank you, Judge Jing. So with that, let's talk AFAM. Finally, after ilang beses nating nababanggit ang AFAM in our previous episodes, may special episode na tayo para sa kanila. For purposes of review, ano nga bang ibig sabihin ng AFAM, Attorney Al? Kasi dito ko rin lang nalaman yun sa'yo, kung ano nga ba tong AFAM na to. Correct. Ayan. Okay. So mga kids, ayan. Okay. Mga kids talaga. Kids talaga. Tuturuan natin yun. Saka turuan nyo rin ng mga ano. Pero, ang term talaga na AFAM, originally, ang ibig sabihin yan is a foreigner assigned in Manila. Yes. Ayan. Now, ayon sa tracing, sa tracing or history ng term na yan sa proudpinoy.ph na website, ang term na AFAM ay unang ginamit ng mga bar ladies at saka mga gay boys. Okay. Para hindi sila mahalata na pinag-uusapan nila yung foreigner. I see. So, Yan ang hindi ko alam. Oo, Yan ko lang halimbawa, nalaman. gusto nilang lumandi doon sa foreigner. sabihin So, nila, syempre, pag sinabi nilang foreigner, so mahalata. Sabi, yan, puntahan mo yung AFAM, yan. Lapitan mo yung AFAM, I ganyan. see. So, Okay. kalaunan naging street term na siya, nagsimula sa parang code, pero ngayon, marami na nakakaalam ano ibig sabihin na AFAM. And I think ang mga foreigners, they also know na pag AFAM sila yon. So, yan, ginagamit na siya to describe any foreigner, no? Lalo na mga Caucasian males. Na actually, may karelasyon na Filipina. Yes, Usually, dyan, correct. nakasabihin, may AFAM siya, Oo, may kasi meron AFAM, parang correct. referring to a foreigner na boyfriend or spouse itong Yes. Filipina. O tapos iba naging trending yung sa TikTok. Oo. Yung merong susunduin Yes, sa sa airport. Tapos ano ba airport. yung background music doon? I just wanna Love you forever. Yan. More, tama ba? Yun ba yun? Tapos tatakbo Yung na mga nga sa may AFAM. airport. Oo. Tapos ayun Kaya na. yun, di ba, napansin mo, Correct. karamihan doon na na-feature, yung mga white Caucasian Yeah, males Caucasian Parang males, pag may it's mga the other way girlfriend. around, kung ba, Filipino na male, tapos ang girlfriend niya or asawa niya is a foreigner, hindi Hindi nagagamit tatawag na yung term AFAM. na AFAM. Correct. But So, at any rate, ngayon ko lang nalaman na yung palang etymology ng salitang AFAM.
sa shinare mo, Attorney Al, mako-confirm talaga natin na madalas tayong bisitahin ng mga AFAM or foreigners. It's good for tourism and the economy. Correct. Pero paano kung naging pasaway ng mga AFAM dito sa ating bansa? Exempted ba sila o may special treatment pagdating sa kanila? Well, the obvious answer is no. Foreign nationals who are here in the country are expected to follow Philippine laws. Except for certain exemptions, tulad ng mga heads of state and diplomats, foreigners who commit crimes in the Philippines will be prosecuted also katulad ng mga Pilipino. Tama. Ang pagpasok at paninirahan ng mga foreigners dito sa bansa ay isang privilege at hindi po karapatan, mga kauntahan. Ibig sabihin, subject ito to strict regulation. At ang sino mang foreigner na sumuway sa mga conditions ng entry at stay niya dito ay pwedeng makasuhan ng paglabag ng ating mga batas tulad ng mga criminal laws at immigration laws. At pagkatapos maserve ang sentence ay maaring ma-deport o maibalik sa bansang pinanggalingan niya. Mabuti nga, hindi pa sa panahon ni Lapu-Lapu. Kung hindi, yung mga pasaway na foreigners, hindi lang po deportation ang aabutin nyo. Matitigo kayo dito. Correct, di ba? Si Magellan, di ba, hindi na nakabalik talaga. Hindi na. Dito na siya. Oo, namatay na siya Yeah, rito. oo. Ginawa na lang siya ng Magellan's Cross. Hindi pa ako nakakapunta doon. So, hello sa mga taga Cebu. Oo, Kaya yan. sana makapunta tayo dyan soon. Okay. Okay, so ang ilan sa mga batas na nagre-regulate sa pagpasok ng mga foreigners dito sa Pilipinas ay ang Commonwealth Act No. 613 o ang Philippine Immigration Law of 1940, ang Republic Act 562 or ang Alien Registration Act of 1950 at ang Republic Act 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act. Ano ba ang nilalaman ng mga batas na ito insofar as aliens or foreigners are concerned? Nung nabanggit mo yung Alien Registration Act, pumasok agad sa isip ko yung Men in Black. Kasi, Kasi aliens. oo, May correct. ganun din. O, tapos Pero ibang minomonitor context. sila, di ba? Yes, minomonitor. O, yun, Pero hindi correct. po ganong klaseng aliens ito. So, sa mga kauntahan natin na nakabiyahe na sa ibang bansa, alam niyo po ito. May maximum number of days lamang tayo pwede magstay sa ibang bansa. Usually, nakastamp po yan sa passport kung kailan tayo dapat mag-exit. Maliban pa sa bawal mag-overstay, bawal din tayo magtrabaho doon without the required worker's permit or visa. Ganon din kaya sa mga foreigners dito sa Pinas? Ano pa ang pinagbabawal sa kanila? Isa pa na magandang itanong dyan, Judge, ay ano ang grounds at proseso ng deportation ng mga undesirable aliens dito sa bansa? Ayun. Good questions, Attorney Al. Mas mabuti pa siguro na ang special guest natin ang sumagot sa mga tanong na yan at magtalakay sa topic natin on undesirable aliens. So, let's introduce him na. Yes, Judge. It's my pleasure to introduce our next guest. Mga kauntahan, our special guest obtained his Juris Doctor at the CEU, School of Law and Jurisprudence in Makati. After graduation, he worked as the legal officer of a startup architectural firm. Upon passing the bar, he worked as an associate at the Jimeno, Cope, and David law offices, where he handled mostly labor and criminal cases. However, after a few months there, he got his appointment at his current stint as an attorney for the Bureau of Immigration Legal Division. And add ko lang, Attorney Al, na like our previous recent guest na si Attorney Sherwin Agbon, our special guest was also a former student of mine in practice court wow. dun sa CEU Law. In fact, classmates sila ni Attorney Sherwin. At masasabi ko na they are two of the best litigators in said batch. Wow. So, ano lang, unfortunately, they both belong in the same team. Eh. Mas maganda sana to Kung magkalaban. kung magkalaban sila. Correct. Kasi, di ba si Attorney Sherwin, matangkad. Eh, ito ring special guest natin, malaking mama. Para silang Bash Brothers. Eh baka Ganyan. mamaya hindi na litigation mangyari doon, wrestling. Wrestling. Bash Brothers. Okay. Anyway, without any further ado, we welcome to the People's Court stage, Attorney Mark Ivan E. Picardal. Ayan. Hello, Attorney Ivan. Welcome, Attorney Ivan. Ayan. Yan. So welcome, Attorney Ivan, to People's Court. Maraming salamat sa pagtanggap mo sa aming invitation to be our guest on the topic today. Hindi ko po mahindihan si Judge G. Baka bawiin ko yung Hindi, kung pwede, hindi naman mababawi. Hindi na mabawi yun. Pero thank you very much, Attorney Okay, Ivan, for being here. Kasi nga, na-reset na tayo sa kanya before dahil nagkaroon siya nung exam at that time. Dapat sana maganda back-to-back sila ni Attorney Sherwin. But I'm so happy na kahit hindi yun natuloy, ngayon nandito ka na. Now, bago tayo magpatuloy, may personal question muna kami para sa'yo.
Now, since our topic is about foreigners in the Philippines, matanong lang namin, have you been a Filipino in another country? Kasi di ba foreigner in the Philippines, ang kabaliktaran nun, Filipino in another country. At anong favorite mo na foreign country or city so far? Okay. Actually, I've been traveling with my family since I was in high school. Wow. And personally, my favorite would be the US because we often go there during our summer breaks when we were in law school. And I would say my favorite would be Portland in Oregon. Bakit? Because Parang hindi yung usual. I was expecting California Oo. or, Ganun, New or York, the East NYC, Coast. Yeah. mga yes, ganon. kasi po andun po yung family namin. And sobrang ganda po kasi doon. I'm an outdoorsy person po kasi, so I like to hike and walk around. And doon po kasi, tsaka doon po sinut yung Twilight. Yeah. Oh, yeah. Fan po ko nung Twilight nung high school. Okay. Opo. Pero kasi Andun ang po. setting ng Twilight was Seattle, Sa di ba? Seattle po. Pero Oregon pala siya sinunod. Opo, actually magkatabi lang po kasi yung dalawa na yun. Kaya sobrang lamig din po kasi doon. Okay. So, totoo ba sobrang yun na init. parang doon sa Twilight na parang laging... Wala naman po ako na ano, Yeah, dreamy ba talaga yung dreamy na lugar doon? parang- lagi pong maulan, lagi pong Oo, maulan. yun, laging maulan. Tapos parang laging gloomy nga ang dating. Ganun Gusto nga rin pupuntahan yung mga bahay nila, ano doon yun, yung mga Twilight, ano. Kasi may tour po kasi. Talaga? No, po. Nice, Okay, okay. nice. Ayun. So, mapuntahan nga din yan. Oo nga, parang nakaka-intriga. Oo, May US bakit eh? visa ka na ba? Wala pa. Oo, sige, apply ako. Tataas na yun. O, sige. Ako magre-renew nga ako. Oo, kasi, pero ikaw madali na lang yan kasi nga renewal na lang. Oo nga, pero magtataas na raw ang fees. Kaya dapat ganun ba? magawa na. O, sige. Ayun. Papasponsor na ako sa mga pinsan ko dyan sa US. no, may pinsan ako sa East, meron ako pinsan sa West. Ayun, Ayan. oo, yan. Okay, so mapuntahan nga yung Oregon, Portland, Oregon. Yan. Okay. So yan, thank you very much for that, Attorney Ivan. Mga kauntahan, umpisa pa lang po yan, no? Marami pa tayo itatanong kay Attorney Ivan mamaya sa Amicus Curiae. Oo. So, dyan lang po kayo. Huwag po kayo aalis dahil magbabalik pa ang People's Court. Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani, at syempre pa kasama pa rin natin ang natatanging si Judge G. Oyenko Nolasco. Hi again, Judge. Hi again, Attorney Al, at to all our kahuntahans. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or friend of the court para mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today, we are honored to have Attorney Ivan Picardal para mag-discuss tungkol sa mga undesirable AFAMs or aliens. Ayan. At para marami tayong matalakay today, Judge Jing, simulan na natin ang ating discussion. Yes, Attorney Al. And as always, sige, ikaw na, mauna ka na sa pagtatanong ng first question kay Attorney Ivan. Para hindi naman niya ma-feel na, kasi pag ako, makakala niya parang graded recitation pa rin sa practice. Sabi nga niya kayo na hindi siya makatanggi sa iyo. Yeah. Pero pwede ka talaga tumanggi. Wag lang sa mga questions. Anyway, so ito ang first question. Since our topic is on undesirable aliens, Attorney Ivan, ano bang ibig sabihin ng salitang undesirable alien? Ibig sabihin ba nito ay hindi kaaya-aya physically? Ganun rin, kasi undesirable. Undesirable. Hindi pleasing, Oo, di ba? hindi Pleasing pleasing. personality. Oo. Ano ang legal term or meaning ng undesirable Actually, sir, Attorney Al, undesirable aliens, masyado po siyang malawak. Parang hindi siya masyadong dinidefine. I think it was purposely made that way. Pero kapag mag-explore pa tayo sa concept ng undesirable aliens, marami na pong papasok doon.
like yung mga excluded classes of aliens, yung mga aliens that are for deportation because of their undesirability. So undesirable alien is very broad. But to give you a somewhat broad definition na rin, undesirable aliens refers to those aliens or foreigners who are in the country who are prejudicial to our national interest, public safety, public health, and public policy. So, hindi ko alam kung papasok doon yung kapag pangit yung alien, kung undesirable na siya. Pero I don't think it's superficial na porket pangit ka, undesirable niya na. Siguro, depende sa yun kung undesirable tingin mo. sige. But there are actually excluded aliens that are due to physical inabilities. So, Okay. I don't think na pangit siya, pero there are physical infirmities that makes him or her undesirable. Okay, so Ayun. kumbaga parang what is clear is that pag sabi mong hindi desirable, parang hindi fit doon sa qualifications. Yes po, parang We have aliens who are kumbaga desirable based on the yung standards yes. or list provided by Yes. the law. Okay. Ayun, okay. So, yung next question natin na Attorney Ivan. Sa ilalim ng batas, anong mga foreigners ang automatically not allowed to enter the Philippines? No? Ano itong mga excluded classes of aliens? yes. As I said po earlier, yung undesirable aliens, meron po dyan excluded classes. According sa Commonwealth Act 613 or the Immigration Law of 1940, maraming excluded classes actually yung aliens. Siguro I'm not going to mention them all, pero nandyan na po yung mga paupers, mga beggars, yung mga insane or formerly insane, those who would be prejudicial again to our national interest, that would be of public charge. So, mga ganun po. Or those that believe, for example, those foreigners who believe polygamy and advocate for polygamy, which is, again, contradictory siya sa ating belief. So, naging excluded classes siya. Although, as I mentioned here, there are certain excluded aliens that are automatically not allowed, and those that are not automatically allowed because some excluded aliens have the option to enter the country upon the discretion of the Commissioner of the Bureau of Immigration. Okay. Siguro example of an excluded alien who can enter the country by the discretion of the Commissioner is a person, a minor who is 50 years old and younger, who is coming to the Philippines, pero hindi niya pupuntahan yung magulang niya or yung hindi niya kasama yung magulang niya. Actually, kasama siya sa excluded alien, excluded classes of alien. Pero meron po kasi tayong tinatawag na WEG or yung Waiver of Exclusionary Grounds na yun yung permission na binibigyan ng Bureau na okay, sige, pwede kang pumasok kahit below 15 years old ka, tapos hindi mo kasama yung magulang mo. So, kahit naman excluded classes ka, as long as merong sabihin natin, pumayag yung commissioner ng immigration, pwede ka pa rin pumasok sa So parang may automatic classes na Meron po. excluded at meron din yung parang subject to the discretion Of of the the commissioner. commissioner. I see. Okay. Ngayon, do we like publicize that in websites or sa ibang bansa para hindi na mag-attempt yung mga aliens in the excluded list na pumasok sa Philippines? Actually, I'm not sure if it's publicized, pero meron po din po kasi mga instances na yung alien pag pumasok dito, dun lang nila na malalaman na Yes, na hindi pala sila pwedeng pumasok. Kasi yung iba po na may kaso, di nila alam na may kaso pala sila dito, pero pumunta pa rin sila. So, hindi po ako sure kung napapublicize nga po siya. Pero po, alam ko meron naman pong international list. I'm not really sure ng mga persons who are international fugitives. So, yun po ating napapublicize ng Meron ako lang follow-up question dun sa excluded classes of aliens. Meron ba tayong, I'm not so sure if meron tayong international list ba of the sexual offenders? Ayun nga po, ma'am. Kasi Alam ko lang, mga international fugitives, Yun mga nga po. criminals. Pero di ba yan parang per country yan? Walang
Meron bang international, like sa US, bawa ito. May list of predators po sila din, Yeah. mga may sexual ganun ba? offenders. Oo. Sa atin naman po, I don't think na meron tayong specific list na pinapublicize yung yung mga sexual offenders or fugitives here. So tayo din, like wala tayong ganung listahan from the other countries? Opo, wala po Wala, ata. I see. So kaya kasi 'di ba, ang daming mga Correct, foreigners ito na nakakapasok. Unless po tapos- kinommunicate siya ng Yun. foreign country or ng Interpol mismo. I see. Meron naman pong correspondences between our country and other countries tsaka Interpol. Pero may mga nakakalusot pa rin. Meron po ata. Unfortunately. Yeah, correct. Now, okay, so we have aliens who fall under the excluded list. Pero paano naman yung mga hindi naman kasama sa mga excluded classes? So they are welcome to come to the Philippines. Yes naman po. As long as they comply with the What are necessary these? requirements. What are these requirements for aliens to be able to enter the Philippines? Actually, iba po kasi there are different reasons naman why an alien wants to enter the country. For example, if they for a 9G visa, ganun. If they want to work here, kailangan nila mag-comply sa requirements ng 9G visa. Maganoon. Pero ang alam ko, yung overall requirement lang is, of course, that you have to need a valid passport that should not expire within 6 months. Kasi sa atin naman po, di ba, hindi tayo pwedeng makalabas. Yes. Kapag yung passport natin is mag-expire na within 6 months. So alam ko, ganun rin po dapat valid passport. And yung sa necessary requirements naman po, since very specific po siya, hindi ko naman po siya na may memory. Lahat naman po yun nasa website ng So they can check it out and naka-checklist naman po siya. So doon na lang po nila i-refer yung nila. Ito, follow up lang ako dyan. Kasi ito laging natatanong, no? Ba't ganun? Tayo mga Pilipino, pag pupunta sa ibang bansa, we are not well, sorry to use the term, as welcome, no? Ibig sabihin, paminsan may mga countries, we have to get visas. Yes. But then some foreigners or aliens can come to the Philippines without visas, no? Without Mga need to powerful file visas. Bakit ganun? Strong For the passports. understanding, para maunawaan natin ng mga kauntahan natin, bakit may mga ganong sitwasyon na some countries, their residents may readily come to the Philippines, pero tayo, we cannot readily go into their Okay countries. po. I think it all boils down to international relations. Na parang kung ano yung agreement, like for example, kung ano po yung agreement natin. Gawin ng example na po natin yung Southeast Asian. Kasi ngayon po alam ko Southeast Asian Games. So di ba po ba na parang nakakapasok po yung mga member ng Southeast Asia sa country natin. Yes. Kasi meron po tayong international agreement na hindi natin hihingan ng visa Visa. yung mga citizens natin. So I think it all boils down to the agreement between parties. Kasi syempre hindi naman po lahat ng country kasundo ng Pilipinas. Tsaka yung iba naman kaibigan technically ng Pilipinas. So yun yung rason kung bakit po yung ibang countries naghihigpit po tayo. Tapos yung iba naman mas lenient tayo, mas welcoming tayo. I see. Alright. Okay. Now, ano itong, Attorney Ivan, ano itong ACR or Alien Certificate of Registration? At sino ba ang dapat kumuha nito? At kailan ito kinukuha at paano ba ang proseso sa pagkuha nito? Again po, yung process po muna kasi hindi po talaga ako familiar sa process kasi medyo checklist din po yun. So, you also can refer that to the website po ng Bureau of Immigration. Pero ang alam ko po, kung sino po yung kailangan kumuha is yung mga foreigner na meron lang pong tourist or temporary visa. Kasi di ba, meron lang po tayo 90 days sa Wall Street or 60 days. So kapag yung isang foreigner na holder ng temporary or tourist visa, nag-exceed na ata siya ng 59 days, kailangan na po kumuha ng ACR. Tapos yung ACR po, yung requirements na naman po nun is mainly is yung application. Tapos the rest of the requirements would be under the would be seen in our website na. Okay. Saya sa BI yan. Sa BI, active naman, actually, to be fair, active naman po yung website ng BI. At Kumbaga, saka, lagi na-update. lagi na-update. Kasi marami din po kasi nagtatanong lagi ng mga certain requirements. Medyo madami po lagi yung requirements na hini ng BI. Correct. Kaya, it's better that they, refer this to the website na lang. At saka it really is mandatory, no, for them to be registered. Lalo ng mga foreigners ngayon, they stay long term talaga sa Philippines. They stay 1 month, 2 months, talagang and they go around the country. Lalo na yung mga digital nomads na Correct. tinatawag. Ako po yung mga, Nag-vlog yung mga nasa Siargao na. Yes, Parang sa Siargao na, Doon na sila nagsistay kasi they can work from anywhere naman. Tsaka mas tayo sa kanila, welcoming yan. I don't know, because True.
siguro it stems from our hospitality na rin. Tsaka our country's cheaper naman kasi compared to their countries. Yeah. Kaya di opt na siguro to stay here. Yan. Okay. Ano ang mga grounds naman? Ito na, pag-usapan na natin yung mga undesirable aliens, no? No. So, ano ang mga grounds or causes for deportation of aliens? Okay, sige. Yung deportation po kasi, deportation basically is yung pagpapaalis natin ng mga foreigner dito, di ba? So, yung grounds nito, nasa batas din po natin yun, yung Commonwealth Act 613. Basically, yung grounds naman nun ay, kunwari po, pumasok po kayo sa Pilipinas ng hindi dumadaan sa immigration, na parang so, undocumented po kayo. Parang wala kayo yung proper documents na pumasok dito. Kunwari, wala po kayong visa o wala po kayong passport. Tapos hindi kayo dumaan sa immigration officers, ganun po. Second would be, nagsinungaling po kayo. Parang sinabi nyo po na ganito kayo, ganito yung trabaho niyo dito, tapos hindi naman po pala totoo yun. Imisa rin po yung mga fugitive, mga international fugitive. Kasi sabi ko po kanina, yung iba po kasing fugitive na yung listahan or pangalan is nire-refer po sa atin ng ibang country or Interpol. So, kunwari po nakapasok po sila dito, tapos nalaman natin na fugitive, up for deportation po sila. Tapos meron din po yung mga pinepeke po yung passport. Kasi marami po yung pinepeke yung passport eh. Talaga. Marami, may na-encounter na nga po ako na Vietnamese po siya, hindi siya marunong magtagalog. Tapos yung mukha niya, pang Vietnamese talaga yung pananalita niya. Pero yung passport niya, Pilipina siya, na taga Pampanga siya. Parang, sino ba naman maniniwala na taga Pampanga yung passport niya, pero hindi siya marunong magtagalog? Oo nga. Yun, up for deportation po yung mga ganun. I see. Ayun. I see. How about yung committing crimes in the Philippines? Opo, yung mga actually, isa po yun sa ground din ng ng deportation. For example, you committed a crime in the Philippines, punishable with incarceration of 1 year or above within 5 years of your entry to the Philippines. So, kunwari, nag-enter ka 2015, tapos pumatay ka ng tao, sige, sabihin natin 2017, 2 years from your entry. Pero kung up for deportation ka na. I see. Pero kunwari, nakalagpas ka na 2015 kang pumasok, tapos 2023, nagnakaw ka or ka ng crime punishable of 1 year of incarceration. Kapag ginawa mo yun twice, up for deportation ka na. Kasi medyo yung 5 years na yun from upon entry. Okay. Meron akong follow-up question lang doon. Kasi doon sa commission of the crime, so ang niyan, ang premise dyan is that that the foreigner was convicted. Opo. Kasi kung charged pa lang siya, Hindi. hindi, pa. di ba? So, kailangan may... Now, when we talk about conviction, syempre kasi pwede yan na sabihin natin, na-convict siya sa RTC, nag-appeal siya sa CA, tapos Appeal pa sa Supreme sa Supreme Court. O kailan mo masasabi na convicted siya? Doon ba at first instance pa lang? Or kailangan antayin pa Upon final? finality of judgment. So, medyo complicated din po kasi, Judge, kasi meron din po kasi mga fugitive na up for deportation kasi parang in flagrante delicto sila. I see, okay. Na parang they were caught committing a crime, tapos pwede na silang i-up for ini-inquest. Tapos, pero I'm going to discuss it later siguro pag i-discuss na natin yung processes ng deportation. Okay. Pero yes, upon finality of judgment po yun kasi meron na pong penalty. Ayun, okay. So, speaking of which, Ayun, proseso na tayo ng deportation. Yan yung binabanggit mo. So, ano ba ang proseso ng deportation at ano ang mga rights ng isang alien subject to deportation proceedings? Okay po. So, yung deportation proceeding, just like parang administrative proceeding siya. Pero just like any other proceeding, it starts with a complaint. Nag-umpisa po siya sa reklamo. Okay. Yung nagreklamo po is pwede po yung private citizen. Parang ikaw, attorney, may nakalaban kang AFAM. Yes. Pwede pong ikaw yung magreklamo as private complainant. Or pwede rin po yung republic. Parang malabong may kalaban akong AFAM. Dapat because we love AFAM. Okay, anyway. Or yun nga po, pwede rin po yung republic mismo yung magreklamo sa kanila. So after that, yung complaint, i-ascertain muna if meron nga talagang cause for to proceed. So pupunta po siya yung complaint po. By the way, hindi po pala pwede yung mga anonymous complaint. Hindi mo sinabi yung pangalan mo. Correct. Parang sinabi mo lang Mr. Al ganon. Dapat kompleto talaga yung
ikaw talagang ginagawa ko yung example. Sanay naman na si Attorney Al. Sa mga Pag afam. hindi, mga sa mga Oh, nag-uwi yeah, example. the example, correct. Oo. Sorry po. Sige. Okay lang. Pero yun na po, Tapos, parang tapos pumunta na, kapag meron pong cause for para ituloy yung reklamo, doon na po papasok yung preliminary investigation. Investigation. Siyempre, nandun na po kaya po tayo meron preliminary investigation kasi you also respect the right to due process of the case. Correct, correct, Okay. yes. Siyempre, they have the right to be heard. They also have the right to counsel. Actually, binabasa namin lagi Miranda rights sa kanila. I Kasi see. they also have all those rights. So, after ng preliminary investigation, dadaan po siya sa special prosecutors. Okay. Yung special prosecutors po, yun po yung mga abogado natin sa BI. Tapos kapag meron pong special prosecutor, tapos meron yung well-founded belief to engender that meron nga sila na-commit na crime, maglalabas po ng charge sheet. Okay. Yung charge sheet po ating parang information. ng- Okay. criminal information sa prosecutor. Sa case, oo, sa So, criminal case. medyo technical siya. Okay. Kasi after po maglabas ng charge sheet, i-commit na po natin sila sa sa warden sa BI facility. I see. Okay. Tapos, hindi pa po, aakyat pa po pala yan. Doon sa Kasi commission. sa BSI po, sa Bureau of Special Inquiry. Okay. Tapos pag nila na meron nga talagang cause for deportation, i-refer na nila yan sa board secretary, tsaka na po dun sa board of commissioners. Kasi meron po tayong 3 commissioner eh. Okay. Isang commissioner pala, tsaka 2 deputy commissioners. I see. So sila po yung nag-ascertain if meron nga po talagang cause for deportation. Tapos kung malaman nila or masabi po nila na kailangan nga talaga itong i-deport, maglalabas sila ng warrant, parang order of deportation na ipapadampot na nga yung alien sa namin, sa intelligence division. Kasi parang sila yung I see. nagpupulis. Okay. Sila yung humuhuli. Okay. So, pag meron na po silang order na yun, mission order po, na idamputin na nga, dadamputin na nila yun. Tapos, i-deport na yung alien. Actually, maraming, kasi minsan yung alien nagsasabi na pwede nyo ba akong i-deport sa ganitong bansa? Hindi doon sa original Oo, country. kasi parang nila. Request pa. kunwari German po siya, tapos sabi, pwede ba sa US nyo akong i-deport? Parang, ba't Pwede ka namin bang ganun? i-deport doon, di ka naman taga doon. Oo nga. Pero meron naman pong option, parang pwede namin siya i-deport dun sa country of origin niya, so nativity niya, or kung saan siya citizen. Kunwari, born siya sinilang siya sa Germany, tapos citizen siya doon, pwede namin siya i-deport doon. Or pwede rin namin siya i-deport sa port of origin niya. So, kunwari from Germany, siya sa Dubai. From Dubai, nagpunta siya sa Philippines. Pwede namin siya i-deport sa Dubai. Sa Dubai, yes. I see. I So, see. may mga ganong Who pays for the plane fare and other costs? Actually, yung talaga yung respondent. So, yung alien po yung magbabayad doon. Pero, I'm not sure, pero meron po kasing iba na mga indigent Oh, aliens. Yes, Mga yes, pauper na. Spanish. Yung mga pauper. So, at yung Republic po nagsa-shoulder ng mga yun. So, kasi meron mo, pero mahirap po atang nun kasi kailangan i-use din po yung application sa indigent aliens. Ayan. Meron ako question dyan, kasi considering that these are foreigners, most probably they have embassies in the Philippines. Apo. Meron bang participation dyan ang mga embassy nila? Do they even involve themselves in deportation proceedings of their citizens? Alam ko po, nagbibigay din po kami ng notices sa mga embassies ng mga alien kasi for sure, hindi naman for sure, pero they have the right to know kasi citizens po nila yun eh kasi siyempre they also have their rights to protect ng citizens nila. Meron pa ako isang question. Like, after sa commission, di ba? Apo. Nag-decide na ang commission na, itong alien na to, dapat talaga siya i-deport. Tapos sa balitaan ni alien yun, na, teka, meron na ang commission, papadeport na ako. Pwede ba siyang pumunta sa court to question the commission's decision Meron to ba deport? judicial review ang deportation? Judicial review, in other words. Actually, kapag meron pong ganyan, usually yung ginagawa is nag-MR sila, not sa court. Okay. Oo, doon pa Doon rin, sa sa commission. pa rin, sa commission. So, hindi ako sure kung meron pang judicial review dyan kasi lahat ng processes is sa BI lang. I see. So, yung appeal actually is to the... DOJ. Actually, pwede rin palang i-appeal yung deportation order. Pero yung deportation order, yung appeal is to the Secretary of Justice or to the Office of the President. So, after sa Secretary of Justice, doon na Baka pwede na, papasok o sa, magsi-CA na. nasa CA na Oo, siya. doon na po kasi Ayun. respect the hierarchy Pero of... siguro Oo. kung i-appeal mo talaga, you must have a very strong reason to stay in the Philippines. True. At saka, Baka may siguro
Asawa na. Kung walang TRO na issue, which rarely happens Opo. naman, tuloy pa rin siya, Opo. Tuloy di ba? talaga. So, doon na po siguro papasok yung judicial review if after mag-appeal na sa ano. Pag na-deport ba, ibig sabihin forever barred na? Ay, hindi to naman the po. Philippines? Kasi, yung deportation po kasi, may kaakibat yan na isasali ka sa blacklist. Oo. Pag sinabing blacklist, yung BLO, blacklist order, sabihin po nun, hindi ka na pwede pumasok sa Pilipinas. Actually, isa yan. I forgot to mention earlier na isa yan sa mga excluded classes ng aliens. Kasi, Mga kunwari, blacklisted na. na-deport ka 2019, blacklisted ka eh. So, excluded ka kasi hindi ka pwede pumasok within 1 year. Kasi after 1 year, pwede ka na siguro mag-appeal or mag-apply ulit. I Na see. pwede nyo ba akong papasukin ulit. correct. Which is marami pong ganyan. Lagi pong tinatanong, ba't nyo pa po ba gustong bumalik dito sa Pilipinas? Oo. Usually, may pamilya na po sila dito. I see. Mga ganun. So bukod sa blacklist, kasi napag-usapan na itong mga colors, meron pa bang ibang color? Para color coding. Blacklist, meron ba yung yellow, may green, ano ba? Wala naman po. Blacklist lang Blacklist talaga. lang po talaga. I see. Baka Pero yun akala po ko yung meron pinaka- pang iba eh. Yun po yung sabihin natin, pinakamalala. Pero Hindi ka 1 year lang pinapapasok naman. 1 year lang yung blacklist. Hindi naman O po meron- 1 year lang. meron Effective din- siya hanggang hindi ka mag-reapply. Okay, hanggang di ka natatanggal sa list. Opo. Okay, speaking of list and cause, ano ba ang madalas na reason or grounds para mag-deport ng alien? Actually, personally lang, kasi yung mga na-observe ko is, yun na nga po, yung na-mention ko po kanina, yung mga meron pong fake 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 documents. passports, I fake see. documents. So yung mga common. Opo, tsaka yun rin po yung mga nagko-commit ng crime dito involving moral turpitude. So, kunwari yung mga nang-kidnap dito, marami po kasing So yung mga kasing sexual ganun. predators Actually, yata marami ngayon, rin pong, no? marami pong sexual predators dito na na yun yung talaga, hindi na blacklist talaga, dinideport talaga yung mga. Tsaka speaking of deportation, meron po tayong dalawang klase ng deportation. Okay. Yung voluntary tsaka summary deportation. Ay, ano yung- Paano yun? okay, paano yung siya? voluntary deportation po kasi, yun yung para po sa judge probation. I Para see. ka nag-apply ng probation na hindi mo na in-appeal, hindi ka na Okay. nag-MR. Tinanggap mo na lang. Aha. So, nung nagka-charge sheet ka, meron nga po ako noon, parang nagka-charge sheet siya, tapos sabi nilang, okay lang po, pauwiin niyo na po ako. Okay. So, yun po yung voluntary deportation. Siyang sasagot nun. Opo, notarized request lang naman po yun na mag-up siya ng voluntary deportation. So, mag-issue din kami ng voluntary deportation order. Tapos siya, uwi na po siya. Pero blacklisted po siya. I see. po yun. Okay. Okay. Tapos yung isa naman po is yung Summary. summary deportation. Diyan na po papasok yung mga overstaying, yung mga fugitive, yung mga yung mga other causes of deportation yung na-mention ko po earlier. Tsaka yung mga nag-serve na po ng sentence dito sa kunwari po nag-commit kayo ng crime. Tapos yung sentence niyo po was sabi natin 6 years of imprisonment plus deportation. Oo. So after mo mag-serve ng 6 years na yan, up ka na for summary deportation para i-deport na po kayo. I see. Kasi Okay. yung mga pinagkaiba Now, yung nun. next natin, last na question na tayo. tayo. Kung may kinakaharap na kaso dito sa Pilipinas sa isang foreigner, pwede ba, kinakaharap pa lang, pero ito para na-clarify na rin kanina. So, just to reconfirm, pwede na ba siya agad i-deport? Hindi At naman po. kailan magkakabisa ang deportation? Okay po. Yung maganda po kasi sa deportation natin is, we firmly believe that deportation is not a way to escape criminal prosecution or criminal liability. So parang, sabi natin, scenario lang, parang nakapatay ka po dito. Tapos taga-US ka. Tapos hindi pa tapos yung kaso mo. Tapos bigla kang i-deport sa US. Mas maganda yung, doon, yung jail, everything. So parang hindi po pwede yun kasi you're escaping criminal prosecution eh. You're I escaping see. our criminal procedure na rin. And it would be also unfair to the victims or to True. to our citizens as well. Kasi may follow-up lang ako tungkol dyan. Kasi nabanggit mo kanina yung voluntary deportation. So, of course, pagka kinakaharap pa lang ang kaso, hindi pwede mag-apply ng voluntary. Pwede. Oo. I-deport yun na lang ako. Oo, Kasi diba? pala may kinakaharap na kaso. Opo. Yes. Pero syempre, on the part of the BI, they wouldn't know na may kaso ka unless naka-file na talaga Yun yung na case. nga. So, basta meron So, baka nang alam na i-preempt, no? kaso. Before po kasi kayo Oo. mag-deport is kailangan din natin ng certificate galing sa
sa court I na walang see. kaso or Oo. from the national prosecution Oo. na wala nga po siyang pending case or Kasi anything. kung meron na, bawal na. Bawal na kasi. Oo naman, di ba? Unfair naman sa mga Correct, biktima tama. dito. Logical, tama. Ayun. Nako, Yun. another fruitful and informative discussion. Although I hope no, sa mga nanunood na mga AFAM ngayon, no, hindi ito para matakot kayo at hindi na kayo pumunta sa English. Pilipinas. Okay, sorry. For those AFAMs watching right now, welcome to the Philippines. So, Iba yung our translation. country is waiting for you. Ayan. Anyway, maraming salamat, Attorney Ivan, no, Welcome for po. that very in-depth and Yeah. very practical discussion on undesirable aliens. Oo Sana nga. hindi ito maging first and last mo na pag-guest dito Hindi sa ko po Philippines, sa matatanggihan show. to. Hindi ko po talaga matatanggihan si Judge G. Oo nga. Thank you again, Attorney Ivan, for this. Napakagaling mo, nakakatuwa talaga. Parang nakaka-proud na Yes. pagka gano'n na yung dating student nandito, tapos ang galing-galing, parang gusto mong bigyan ng grade ulit na 100, mga gano'n. 89 lang po yun. Natatandaan mo. Natatandaan pa Uy, yun. mataas na yun. Ako po yung highest. Oh, yun na. Tamo siya ang Diba? highest. 89? Talaga alam niya na siya yung highest. So, yun na. Mataas na nga yun. So, talaga, I'm proud of you. And again, thank you at babalik ka ulit, ha? Apo. Now, before we end, meron ka bang gusto or pahabol or last words para sa ating mga kahuntahan tungkol dito sa ating topic on undesirable aliens? Siguro po yung sasabihin ko lang is na although Filipinos are known for our hospitality, lahat naman po kasi may limitasyon. Parang wag po kayong matakot kasi meron pong tayong agency, meron po tayong Bureau of Immigration na tutulong po sa inyo. Parang DBI is not limited to airports lang. We also help those who are siguro prejudiced or yung mga nagiging biktima ng mga aliens. So, yun, parang don't be afraid to end your hospitality to the foreigners or to this alien. Ayan. Sa mga AFAM na yan. Very good. Yeah, good. Galing. Ayun, ang ganda ng message, no? Yes. Again, yung para kasing sometimes it's also to our disadvantage na we are hospitable. Naabuso, subject to abuse. Abuso, yung ating True. pagiging friendly. True. Tapos we are always expected to always going the extra mile for them to the point na we are already being abused Yun yan. or being True. victims. No? So yan, so again, thank you very much. you po. Atty. Thank you very much. Ang ganda nung sinabi mo, yung reminder sa ating mga kahuntahan. So, till next time, ha? Huwag Yes, kang, bawal tumanggi. Bawal tumanggi talaga. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Hanggang sa susunod po dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.